Madalas po nating marinig na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman ang mga magulang, todo kayod para makapagpatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Pero sa Malolos, Bulacan, tila may mga kabataang binabaliwala lamang ang pag-asang nakaatang sa kanila. Napagalaman po ng on-call na may mga kabataan daw na tumatambay sa isang beer garden habang naka-uniforme pa. Alam ba yan ng mga magulang ninyo? Ang buong kwento alamin dito sa on-call investigation. Kamakailan lang nakatanggap ang on-call ng sumbong mula sa isang on-caller sa Bulacan. Sa videong nakuna ng concerned citizen na ito, makikita ang ilang mga estudyanteng umiinom sa isang establishmento sa Malolos, Bulacan. Ang nakakagulat dito, naka-uniforme pa mga kabataan habang nagsasaya sa isang beer garden. Kuhang-kuha ng kamera ang mga estudyante na kinilala mula sa isa sa mga malalaking eskwelahan sa Malolos. At ang sinasabing lugar na pinag-iinuman ng mga nakunang estudyante, sa tabi-tabi lang pala ng kanilang eskwelahan. Dahil dito agad na tumulak ang on-call sa Malolos para ipaalam sa mga kinaukulan ng tungkol sa establishmentong nagiging tambayan ng mga estudyante. So nakita namin dito sa video na nakarating sa amin, na merong mga establishments doon sa Cabanas area na pinapayagan nilang uminom doon sa vicinity nila yung mga estudyante nating naka-uniform pa. Kung makita nga, napakapangit tingnan eh. Naka-uniforme tapos umiinom sila doon sa lugar. Ayon kay Malolos Mayor Christian Natividad, sa ilalim ng Ordinance 1094 na nagtatakda ng mga regulasyon sa operasyon ng mga beer garden sa munisipalidad ng Malolos na sinusugan ng Ordinance number 53-2005, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap sa mga parokyanong minor de edad o mag-aaral sa mga beer garden. Sa katunayan, umabot sa 37 establishmento ang kanilang naipasara dahil sa mga ganitong pangyayari. Patuloy po namin minomonitor yung mga establishment ng ganyan. We have ordinances na nagbabawal sa mga minor na pumasok sa mga ganitong establishmento. Agad naming hiningi ang panig ng ilang mga paaralan sa Malolos tulad ng Bulacan State University at Centro Escolar University tungkol sa isyong ito. Dismayado raw sila sa kanilang mga mag-aaral na nahuli sa video. Kaya naman suportado nila ang ordinansang nagpipigil sa mga minor de edad na pumasok sa mga beer house. I and the whole studentry will support the city ordinance by our city mayor. Sapat nga ba ang mga aksyon ay sinasagawa ng munisipyo ng Malolos? Yung amin pong task force dati na binuo para dyan, binago namin yung composition. So yung nag-iikot doon sa mga computer houses namin, isa sa mga may reklamo rin yan eh. Yun yung katulad nito, nasa computer internet house ka lang eh, bawal mo naka-uniform eh. Nasa beer house ka pa kaya. So napakigpit namin doon. So yung grupo na yun, ang inilipat naman namin dito sa task force po na ito, yung Barangay Affairs Bureau namin, na binigyan po namin ng visitorial powers doon sa area na kung may makita silang violation, papasok po doon yung administrator's office natin o yung national police natin para tingnan kung paano natin susetuhin yung mga violations na nakikita natin sa kanila. Kami sa on-call umaasang mapipigilan ang lantarang paglabag sa isang ordinansa na tulad nito. At asahan po ninyong tututukan namin ang isyong ito at ang mga hakbang na gagawin ng ating mga opisyal tungkol dito. Naka-uniforme pa talaga kayo ha? At kaugnay po ng pag-iinuman ng mga kabataan na yan sa Malolos, Bulacan, kausapin natin si Attorney Julito Vitriolo mula sa Commission on Higher Education. Attorney Vitriolo, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Juan, Connie at sa lahat ng nakikinig. Sir, kunin ko lang po yung reaction ninyo. I hope you saw the video. May mga nagiinuman ho, mga estudyante sa Bulacan, naka-uniforme pa eh. Well, unang-una, bawal yan. No? At kung ugatingas natin dapat yung process dyan, dapat merong ordinansa na nagbabawal na magtayo ng mga ganyang klaseng establishments sa certain radius from school. Gano'n ho kalayo, sir, dapat? Gano'n kalayo? Well, iba-iba yan. Yung sa Quezon City, 200 meters yan eh. Hindi ka pwede magtayo ng beer house. 200 meters sa anong paaralan eh. Sir, so sa Manila, from 50 to 100 meters ata. Yun pa lang, hindi na dapat i-allow yung establishmento na mag-locate. Iba pa yung usapin na bawat pumunta dyan na minor. Iba pa yun, no? So, very clear, i-regulate dapat yung location.
para hindi maengganyo ang mga estudyante. Dapat di sila nagpapapasok ng mga estudyante to begin with, di ba, sir? Oo. Dapat wala muna yung establishment na gano'n. Kung nauna na din yung paaralan. Kaya nga sa ating patakaran, kung nandyan na yung mga beer house na yan, hindi pwede mag-locate ang paaralan dyan. Opo. Sir, para lang malinaw kasi alam naman natin na ang talagang nagkukulang doon yung ordinansa talaga, no? Kung wala talagang existing ordinansa. Sa ibang mga municipalities, yung location mismo na-regulate nila. Bawal mag-usay ng mga klaseng establishments in a radius of 200 meters away sa isang paaralan, no? So, dapat doon ka sa malalayo. Yes, sir. Pero ano ho ang gagawin ng inyo pong tanggapan ng CHED, ano? Para may pressure on the part naman ito pong LGU dahil nakita ho natin na may mga talagang tumatanggap sa mga estudyante sa mga area na yan at hindi dapat sila nakikita. Well, siguro nga maging isang pamamaraan dyan, yung mga paaralan mag-petition din at of course yung mga association sila, pwede nating endorse to. At kung kailangan ng siguro representation, ganyan, pagkaroon ng isang legislative action, isang pamamaraan yan, ano? Sir, yung mga eskwelahan, may pananagutan po ba sa sitwasyong yan? Well, unang-una, pag may nangyari dyan, halimbawa, at huwag naman sana, may karoon ng liability ang mga paaralan dito. Kasi lalo kung minor de edad, meron silang parang tinatawag na substitute parental authority dyan. Baka bigla silang managot in and out the school, magkakaroon sila ng liability dyan. Yung mga Kailangan malinaw na warningan nila mga estudyante, ang mga parents, at the same time, sumulat na sila o gumawa ng petition sa local government. Para hindi nila sasabihin nagbabaya sila balang araw, nandyan yung threat, hindi nila pinansin, pwede naman silang gumawa ng aksyon, no? Kasi sa ordinansa, baka pwedeng magawa ng paraan yan, i-relocate ang mga ganitong klaseng establishments, no? O wag bigyan ng permit kung diyan na maglo-locate. Okay. Halimbawa. So, ganun dapat ang atras natin. Kasi mahirap na yung i-monitor mo yung minor, Correct. Mahirap na yun, ID, ganyan. Makakalusot yan kahit paano. At makakagawa ng kung ano man, di ba? Okay. Attorney Vitriolo, sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ivan. Bonnie.